Hello mga kahigalaan ug welcome to this video ug atong matunan karon is about unsaon pag avoid sa virus or sa mga infectious files gikan sa mga USB or any other devices nga i-insert ninyo sa inyong computer ug aron dili mo ma-virusan. So this is a tip and idea. So stay tuned. Ayaw kalimot mag-subscribe sa Bisaya Online YouTube channel. Ug para sa dugang updates, i-click ang settings and send me all notification and save. Ug makakuha ka og mga updates gikan sa YouTube once nga naay mga videos nga bagong i-upload gikan sa Bisaya Online YouTube channel. Daghang salamat. So karon aduna ko'y USB nga gi-insert sa akong computer. So ug karon atong i-press ang Windows E sa imong keyboard. Okay, so mo ni karon na ako sa computer at removable disk E. Mo ni ang tip number 1. Kung mag-open ka USB, ayaw gyud siya og i-double click. Sometimes ang virus is mag-add og autorun.inf sa imong computer. What is autorun.inf? So ang autorun.inf once nga naana sa imong USB or any disk drive sa imong computer, ang mahitabo is once nga i-double click nimo na siya, ang default is autoplay. So that means kung ang autoplay dito sa autorun.inf is to run the virus, then pag i-double click nimo, mo-auto-run na siya sa imong computer o mo-disperse ang unsa toy gi-program para sa virus or para sa worm nga file. So kung i-right click nimo na, as you can see, ang default is open. Well, that's good kay walay autoplay. So kanang naka-bold gani sa imong menu, kung i-right click nimo ng USB, mo na siya ang default kung i-double click nimo ang usa ka drive. So kani mga open na sila, open. So once nga i-right click nimo na ug naay naka-autoplay diha, bantay kani ana tungod kay that means naay virus nga naka ready na siya. Once nga i-double click nimo, mo autoplay to siya, mo launch. And unfortunately, wala ni siya, pero pag mag-open ka, ayaw gid siya i-double click. So it's better nga diri ka sa side. So this is what we call Explorer. So kung mag-open ka og my computer, i mo lang pindutan ang Windows, dayon E para mag-open ka sa my computer. So now, as you can see, kung adto ka sa removable disk E, so this is my opportunity to show you kay kani nga USB na ay virus or worm, what we call it. So as you can see, mga naka-hide na siya. Kung makita nimo ang mga folder is blurry or dili na siya clear. Kani sila, dili ni sila mga viruses. So i-right click mo na ug madto ka sa properties, you will see nga naa na siya naka-check nga read only and then naka-check hidden. So that means ang naghimo niya na ang virus. So gina-hide niya ang imong original nga file and then maghimo siya og mga shortcuts. Kana siya mga shortcuts na siya ug mo na siya ang mga visible nga imong makita aron mo utoy imong i-click. So as you can see, Bible story. So napoy Bible story nga folder. So this is your original file and this is the virus. So nag-create siya og worm. As you can see, kung tanaw nimo ang location, it says CMD C Windows System 32. That means it will launch gikan sa imong system. O once nga ma-inject na ang virus sa imong system, kaning tanan karon once nga sige kag click ani, gi-program ni siya para mo penetrate sa imong computer. So karon, as you can see, puro na siya mga shortcuts. So ang original is gi-hide niya. So imong buhaton karon is para makita nimo ning naka-hide. As you can see, naka-hide sila ang mga original files nimo. Adto ka sa imong menu bar, diri ka sa view and then options. Once nga naka sa options, adto ka sa view and then you see that show hidden files and folders. So kung i-do not show nimo, unsay mahitabo is mo ni siya hide folders, kani hide extensions for known files, hide empty drives. So once nga ipang check na ang naka-default gid sa Windows is naka-do not show na siya. So para malikayan nimo ang mga virus, i-show gid nimo ang mga hidden files. As you can see, puro na siya shortcut. That means ang imong original nga file is naka-hide. Kasagaran sa mga wala kabalo sa computer, pang double click nila ni. So mahitabo is ilang gina-launch ang virus without knowledge. So although kani siya is moadto ni siya sa imong files, ginahatagan niya og shortcut, pero pakapin niini is gina-inject na niya ang mga virus or worms or infectious files or katong programs nga mo infect sa imong computer dra nagasulod na siya sa imong computer without your knowledge. So that's how the virus is programmed. Atong ibalik ang options and then i-view nato. So wala pa ko na infectionan kay wala pa man ako ni pang-click, and of course na po antivirus nga updated. So iyang makapture kung i-click na ko. So hide empty drives, hide extensions,
and then also kaning hide protected operating files. So ako nang i-check, mas kiningon siya recommended nga i-check. So muna siya i-apply nako, and you will see nga ang tanan nga mga tinuod nako nga files gi-hide sa kaning infectious files. Kung mato ka sa pinakailalom na siya yung ginatawag nga VBS. So muna siya ang program or ang virus nga actually nga mo'y nag-infect ni nga USB or nag-penetrate. So once nga i-click nimo ni kaning nga virus mo adto ni sa system, o muna siya ang magpadaghan. So kada click nimo dire mo function ni siya, mobalhin naman ni siya sa imong computer. So kada click nimo sa mga shortcut dire, kaning virus karon magsige pud siya og launch hangtod sa tanan nimong mga folders ug mga tanan nga i-open nimong mga folders sa imong computer, mahimo na siyang infectious or na-infected na siya. So later on dili na mo function ang imong computer kay mapuno na siya og file size. Kung maskin 1 KB lang ni sila, kani siya is mag-duplicate siya og mga files nimo. So magkadaghan siya hangtod sa mapuno imong drive hangtod delete na siya mo function. So that is the functionality of worm. So hope from this moment daghan na ta og natun-an regarding the virus or the behavior sa virus or sa mga worms or infectious files. So ayaw kalibog na worms, na virus, virus nga ang attitude niya is worm, o ang virus is actually is nag-attach na siya sa mga installers. So dira sa mga installers, once nga i-click nimo installer, so mo penetrate po siya sa imong computer. Then ang worms is most likely ang iyang behavior is nagadaghan siya. So napoy virus worms or virus lang, or napoy worms lang. So in general ang tawag sa ila is mga infectious files, pero commonly sa ato ang mga Bisaya ang tawag yun virus na, no? So wala na virusan ako, so mao gyud na atong kasagaran gamit. So unsa may atong pamaagi nga ato ni siyang ma-delete or ato ni siyang fix. So first things first is ayaw kalimot or i-show yun ang mga hidden content. So maadto ka sa view, and diri ka sa options, and then ato ka sa view, then show hidden files. Uncheck ang hide empty drives, uncheck hide unknown files, o hide protected files, then yes, and then apply, and everything will show up hasta ang mga hidden files. Pero make sure nga nakabuhat ng kaniana before ka mavirusan, kay once nga mavirusan ka, ang virus mismo or ang infectious files nga nisulod sa imong computer will disable you to show that, kay dili siya gusto nga makit-an nimo. So muna siya karon, and again para dili siya mosulod sa imong computer, never double click any of your drives. So it's better nga diri ka sa launcher or diri ka sa kilid kaning explorer, so diri ka mag-open sa imong mga files. Okay, so now the next thing kay naa naman siya diri, the next thing imong buhaton is i-install imong latest nga antivirus. So 360 utility is free, 360 total security, so muna yung ginagamit nga antivirus, and it's very effective and very strong. So as you can see, kung ako ni i-hide, nakita na niya ang katong mga files. Si Achieving Balance Live, ink naman, ink is shortcut na siya. So kana sila tanan, ingon niya is a Trojan. So lahi po ang attitude sa Trojan. So na Trojan virus. So ayun nakalibog. In general, they're called infectious files. Okay, so asan ako? Dali. Let's go with this. So ato siyang i-delete. So one solution is updated antivirus is maka-fix na sa imong problem, or you could do it manually kung wala jud kay antivirus. Pero daghan na maglibreng antivirus, so that's not an excuse. So ato siyang ibalik ang iyang mga files. So ang akong buhaton karon is ako ning ipang delete tanan, since wala pa man nakadagan. So akong buhaton is mogamit ko og CMD. So Windows R, then type in CMD. Ako ang gamiton ang CMD sa system nga command prompt, and then i-right click na ako, run as administrator. So yes, and there you go. So I'm gonna move on E. So akong i-type ang E. So as you can see, inaan ako sa drive E. So ang buhaton is i-attrib -s -h. That's it. So /f. Let's see. Invalid switch F, so walay F, -s -h attrib. So kana siya is
gina-change niya ang attributes sa mga folders or sa tanan nga mga files. So you can see ang mga hidden karon nga mga files kani sila kaning mga naka S, ang pasabot nini is katong mga nakalimot ko sa S. Okay, H isang mga hidden is iyahang ipang mga system files nga naka-hide is iyahang i-enable or iyahang i-show. As you can see, dili na siya blurry. So tanan nga mga files nga virus is dili na blurry. So ang buhaton karon is ako ni silang ipang delete, no? Si pang delete nako, especially kani kay mo gyud ni siya ang mother nila. So ako na siyang i-control shift then delete. So ako na lang i-type diri delete WL dayon asterisk control /F which is force. There you go. So na-delete na siya. Muna siya ang shortcut sa delete. Muna siya ang command sa delete. Then akong i-delete, I think i-delete na ako kani sila tanang naka-shortcut. So ako siyang i-sort by type. Okay, para delete man ako, ma-delete akong original nga files. And then as you can see here, kani sila mga naka-show na naka-hid na siya. O kaning mga shortcut nanan which is dili siya tinood na ako nga file. So ako na silang ipang delete. So hangtod diari. So hangtod dira, and then I'm gonna right click and delete. And yes. And there you go. So tanan nga mga files is na-delete na katong mga not necessary. Nya kani karon akong himuon ini is ako ni siyang i-show ang file. So to show the files is attrib -s -h s and d. So ihang i-change ang attribute access denied volume information. So as you can see, na-change na ang tanan. So kanang S is ang subfolder o mga directory. So i-force niya ang tanan nga naa sa sulod nga mga folder, i-change niya ang attribute nga kwaon niya ang hidden. So kung i-hide nimo, i-H nimo instead of -H. So mo to siya ang gihimo sa virus. Mo ni siya ang actually ginagamit nga command sa mga virus. Kung imo atong tan-awon ang code atong file ginihang atong gi-delete, naa siya mga shortcut in order to, or mga command nga mo to yung buhaton sa mga files. So karon as you can see, dili na siya hidden or dili na siya blurry, kundi klaro na siya ang folder, ang color niya, di ba? And system volume information ingin siya access denied. So mo lang ni siya ang delete niya access is because this is a system file. So ayaw kabalakan niya. And sometimes na po na siya virus or ginasudlan po na siya sa virus. So karon wala na siya problema. That is for your cycle bin. And now that's it. That's how easy it is to do the fix sa USB or clean up. Kung manually mo timong buhaton, or kung na-virus na imong computer, then maghimo kag manual. First, ang imong yung buhaton is i-delete yun nimo ang very source, and kasagaran na siya sa imong drive C. So maghimo kog video ana in the future how to find the virus in your computer or how to kill it. So I guess that's all for this video. Don't forget to share this video sa mga you think nga maka-benefit nini, and I think everyone could benefit on this. Ug don't forget to like the video and also comments para sa inyong mga opinion, thoughts, and anything that could help the world to become a better place. Thank you so much and have a great and wonderful day.
para dili ta ma-infectionan atong computer og mga infectious files, virus, worms, trojans, you have to know unsaon pag open sa mga files o sa mga USB. So dili mo magpataka og click or double click. Ang best is diri gyud ka sa Explorer. So make sure nga naka-options is naka-view ang files or hidden files, naka-show ang hidden files para makita ninyo nga wala mo naga-click sa mga viruses sa inyong USB.